Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads at maligayang Pasko sa inyong lahat. Sana po'y nag-enjoy kayo ngayong Pasko kasama ang buong pamilya ninyo. At bilang love nga natin ang Dabarkads, heto't kahit busy tayo, nag-update po ako para sa mga kaganapan po yan sa Itbulaga. So kanina, pre-recorded pa din po ang Itbulaga pero sabi ko nga po hindi ito hadlang para hindi tayo manood. Ang importante dito, talagang hindi tayo hinayaan ng Itbulaga na walang mapanood sa araw na to. Dahil puyat at pagod po ang nilaan nila para mag-advance recorded ng Itbulaga. So sa episode kanina ng Itbulaga, present ang pamilya-pamilya po ng EV Dabarkads natin, kasama ang mga bagets sa EV Studio at katunayan niyan bumida sila sa sayawan na patok sa Dance Challenge ngayong 2025. Una nang sumalang si Dabarkads host Raisa May kasama si Ken Raven na kapatid niya. Pangalawa naman si Keira Ballesteros, anak po ni Paulo Ballesteros. Sumunod, si Mikay and MJ Bayola na kapwa mga anak po ni Wally Bayola. At sumunod naman, si Yesha and Yael Manalo na anak ni Jose Manalo. Si Maine Mendoza naman ang sumunod kasama ang kanyang mga pamangkin na si Kali, Arya, and si Mati. At ang sumunod naman dyan ay si Boss Joey De Leon kasama po ang apong si Jacob. At ang panghuli, ang pamilya po ni Bossing Vic Soto, si Tali and si Mochi kasama po si Pulin. At kanina nakasama din natin ang mga clones, kumanta rin po sila't ng harana sa mga viewers. Ganon din po syempre ang mga singing queens na kasama din po natin sa Itbulaga. At hindi lang yan, present din po si Tito Soto sa episode na to mga Kadabarkads. At naghandog nga siya ng kanta sa mga viewers at since nagninong at nina nga po ang lahat ng EV host, namigay din syempre si Tito Soto ng 1,000 sa 30 katao at 2 katao naman ang mananalo ng 10,000 piso. At ang mga mananalo niyan yung magko-comment po or yung nag-comment sa designated post ng TBJ na page. Samantalang sa EV Studio naman po nagsugod si Bossing Vic Soto instead na sugod bahay mga kapatid. Sugod studio po ang nangyari. Tunay ngang napakasaya ng Pasko ng mga nabiyayaan po ng Aguinaldo kanina sa Itbulaga Studio dahil yung nanalo po at nasugod doon ay binigyan ni Bossing Vic Soto ng tumataginting na 70,000 pesos plus mga regalo. Samantalang silipin naman natin ang Christmas ng Dabarkads natin. Una na pong bumate si Tito Soto. Sabi niya, "To my dear fellow Filipinos, as we celebrate Christ's birth, may we be reminded of the true essence of the season. Faith, compassion, and generosity. Sa panahon ng Pasko, naway maging manaig ang pagmamahalan sa pamilya at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Merry Christmas and God bless us all." At syempre, bumati din po si Boss Joey De Leon. Sabi niya, "Merry Christmas to all our Dabarkads. Greetings also from Media Quest and TBJ Production. Watch our Christmas presentation with our families." Masayang sumalubong po ng Pasko si Boss Joey De Leon kasama po ang kanyang buong pamilya. Sabi niya nga dito, "That moment na di kayo nag-usap-usap but you end up wearing similar outfit." Samantalang ito naman po ang Christmas Eve sa mga Soto family. Kompleto na naman po ang buong pamilya ng Soto. Andyan nga po't makikita si Bossing, si Pauline, and syempre yung iba pang mga importante at mahalagang pamilya po ni Bossing Vic Soto. Nakita din natin na kasama din po ni Pauline si Danica Soto and syempre yung iba pang mga anak ni Bossing Vic Soto. Samantalang sa Ballestero family naman, eto po at kompleto ang buong pamilya syempre ni Paulo Ballesteros. And si Mergin Marana naman nagbahagi din po ng picture kasama ang kanyang buong pamilya. So sila Mergin po as well si Manalo kasama ang kanilang mga anak ay confirm na nandirito nga po nagpasko sa Boracay. Samantalang si SQ Eunice naman po, meron ding pagbate sa mga Dabarkads. Sabi niya, "First Christmas in our new home that we move into early 2025. It's like I went right back to my childhood living with my grandparents again.
I'm beyond blessed and just so grateful. More than all the celebration and the wins, I hope we all get to really focus on Jesus, the reason for this season. He's my we're even celebrating. I hope we really make an effort to remember the hope, love, and peace He represents. Merry Christmas, everyone! Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaver Cards, ang tungkol naman dito sa isa sa mga clones na kung saan ay pupunta po ng New Zealand. Yes mga Kadaver Cards, kinumpirma po yan ni Jane Jordan Avina, ang Grand Champion ng The Clones sa Itbulaga. Ayon nga po sa Prime Fortune Talent Management, New Zealand, this is it. On March 7, the Philippines' brightest rising stars are coming to light up the stage with spectacular performances. Fresh and dynamic talent straight from the Philippines to perform right here in New Zealand. At kasama nga dito si Jean or John Jordan Avina, the Clones Grand Ultimate winner. Kasama pang ibang mga personalidad. Sabi dito, don't miss out on this unforgettable celebration of Filipino talent. At sa mga gusto pong bumili ng ticket, ipindot nyo lang po yung link na nasa baba at pwede na kayong makabili. Congratulations, John Jordan Avina. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol naman dito sa isang write-ups tungkol ito sa kapuso at kapatid. Sabi dito, tunay daw pong magsasaya ngayong Pasko at bagong taon. Sa kabila ng krisis, kalamidad at hamon sa buhay, mananatiling andyan ang diwa ng Pasko at matapos pagsalubong din sa bagong taon. Masayang-masayang dalawang pinakamalalaki at major network sa Pilipinas. Parang hindi magsasaya, balita namin, nagkabigayan na ng mga regalo at aginaldo ngayong Pasko. Kaya naman ang Kapatid Network ay magdaraos ng kanilang Christmas special at New Year countdown. Sa Kapuso Network naman ay may kakaibang ganap sa kanilang New Year countdown to 2026 na sasahugan ng GMA Network Awards kung saan paparangalan ng mga deserving na kapuso base sa botohan gamit ang GMA app at website nito. Parehong star-studded ang kapatid at kapuso dahil nasa parehong network ngayon ang pinakasikat, pinakamagagaling at pinakamaningning na mga bituin sa telebisyon, pelikula at modeling. Tiyak na ibabandera ng dalawang major networks ang kanilang mga magaganda at libreng programa at ipapakilala rin ang mga bagong mukha na ating abangan. Mag-collab kaya ang dalawa in the future? Abangan natin yan. Well, tingnan natin mga Kadaver Cards kasi wala naman pong imposible sa panahon ngayon. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaver Cards ang tungkol dito sa katapatan po na programa. Ayon kasi sa lumabas na balita, balak po sanang magpahinga nitong haligi ng It's Showtime. Walang iba kundi si Vice Ganda ng 3 buwan. Pero ano daw ang mangyayari sa It's Showtime pag iniwanan niya ito? Si Vice Ganda lang kasi mga Kadaver Cards ang haligi ng naturang programa. Unlike dito sa Itbulaga na 3 sila, pag nawala yung isa may 2 pa, 'di ba? Dito sa It's Showtime, isa lang ang haligi, si Vice Ganda lang. Ayon dito, gusto talaga namin to have a child. Nag-consult na ako sa doktor. Pinaplano na nga pero I was told na you have to rest for 3 months. Kung kita't kita lang din naman, kaya ko namang mag-rest ng 3 months but I cannot leave Showtime. Hindi naman sa pagmamayabang pero yung sa sobrang pagmamahal ko sa Showtime, parang what will happen to Showtime if I am not there for 3 months? Yun nga lang, 1 linggo na wala ako, naunawaan ko pag tinatawagan na ako ng management. Naunawaan ko kung yung mga tao nagtitweet na, nasaan ka na. Sa sobrang pagmamahal ko rin, doon sa pamilya yon ang hirap silang iwanan. So hindi po maiwan-iwan ni Vice Ganda ang It's Showtime kasi nga po lalagapak ng todo ang kanilang ratings. 3 months pa kaya? Grabe yun, talagang ilalangpaso sila ng Itbulaga mga Kadaver Cards. Kaya yung plano pong mag-anak ni Vice Ganda sana, mauudlot dahil di niya maiwan-iwan ang It's Showtime. So ano kaya ang kalalabasan nun, no? Anong komento nyo dito mga Kadaver Cards? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at Merry Christmas sa inyong lahat mga Kadaver Cards.